Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, 10 araw na voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sisimulan sa Agosto. Abot kayang pabahay para sa mga miyembro ng 4Ps isinusulong ng Department of Social Welfare and Development. 1.5 billion pesos na halaga ng bracelet isinauli ng isang security guard sa Zamboanga City. Igorot Community sa Czech Republic bumida sa Eastern Tunes Festival. Talula Beach ng El Nido, Palawan, pumangalawa sa World's 50 Best Beaches ng 2025 at nanguna sa buong Asia. Japan, naglunsad ng kauna-unahang super solar panels sa mundo. 8 medalya nasungkit ng Philippine soft tennis team sa 2024 Poland Cup. At The Better News sa mundo ng showbiz, TV host na si Joy Spring, nagtapos na summa cum laude sa kursong communication matapos ang 15 taon. Sa ating unang Better News ngayong araw, magbubukas ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections mula August 1 hanggang 10 ngayong taon. Ayon po ito sa Commission on Elections. Magkakaroon din ng Register Anywhere Anytime booths sa mga pagamutan at terminal sa Metro Manila upang masiguro ang mas maayos at mas accessible na pagpaparehistro ng mga nais maging botante. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Nakatakdang isagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang 10 araw na voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa August 1 hanggang August 10, 2025. Ito ay kasabay ng paghihintay ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa panukalang paglilipat ng BSKE sa buwan ng Nobyembre sa taong 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, magkakaroon din ng Register Anywhere Anytime booth sa ilang pagamutan, paliparan na transport terminal sa Metro Manila sa nasabing panahon. Binigyang diin din ng poll body na mahalagang maituloy ang registration dahil kung maantala pa ito at matuloy ang eleksyon sa Disyembre, posibleng walang kabataang may edad 15 hanggang 17 ang makakalahok sa SK elections. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abot kayang pabahay para sa 4Ps. Yan ang misyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng programa nitong pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH. Ayaw mga detalye sa report ni James Galange. Pinag-uusapan na ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang planong bigyan ng abot kayang pabahay ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa isang online program ng DSWD na 4Ps Fast Break, kinumpirma ni Director Gemma Gabuya ng 4Ps National Program Manager o NPM na nagpapatuloy ang bilateral talks sa pagitan dalawang nasabing kagawaran. Anya, kinakailangan din ihanda ang mga benepisyaryo bago sila graduate sa programa at yun ay magkaroon ng sariling bahay. Gayun din ang sinabi ng kalihim ng DSWD na si Secretary Rex Gatchalian na makatutulong umano ito para sa mas maayos at mas dignidad na paglipat patungo sa sariling kakayahan. Ayon sa 4Ps NPM, kabilang sa nagpapatuloy na bilateral talks sa pagitan ng dalawang kagawaran ay ang pagbuo ng isang Memorandum of Agreement at Data Sharing Agreement upang matukoy kung sino sa mga 4Ps beneficiaries ang may kakayahang magbayad o mag-avail ng abot kayang pabahay. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, The Better News naman tayo mula Zamboanga City. Umani ng papuri ang security guard na ito matapos niyang isauli ang 1.5 million pesos na halaga ng bracelet na kanyang natagpuan malapit sa entrance ng isang mall. Ang mga detalye ihatid po ni Willie Borja.
Umani ng paghanga ang security guard ng isang mall sa Zamboanga City matapos isauli ang isang mamahaling bracelet na may halagang 1.5 million pesos. Natagpuan ni Francisco Dialogo, gwardiya sa SM City Micro ang gintong pulseras na may palamuting diamante malapit sa entrance 5 level 3 ng mall. Nang makita, agad itinurn-over ni Francisco ang tagpuang bagay sa Customer Relations Services upang maibalik ito sa may-ari. Pinuri ng pamunuan ng SM at ng kanyang security agency ang ipinakitang katapatan ni Francisco na sumasalamin sa pagpapalaga sa serbisyo at integridad ng isang tunay na public servant. Itinuturing din ito bilang halimbawa ng dedikasyon sa serbisyo na higit pa sa inaasahan, kung saan ang paggawa ng mabuti ay hindi nakabatay sa pagmamasid ng iba kundi sa malinis na layunin. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang heroic na gabi para sa mga hayop. Yan ang hatid ng pro-animal group na Passion Project sa kanilang espesyal na block screening ng isang pelikula. Hindi lang para sa mga fan, kundi para rin makalikom ng pondo para sa kanilang rescue dogs. Ang iba pang detalye sa kakaibang fundraising event na yan, alamin po natin sa report ni Arnold Herrera. Superman on screen, superhuman off screen. Yan ang ibinida ng animal welfare group na Passion Project sa kanilang inilunsad na fundraising event. Isang block screening for ACOS ng pelikulang Superman Legacy na gaganapin sa July 12 sa Greenbelt. Sa halagang 1,000 pesos kada ticket, hindi lang pelikulang mapapanood dahil may kasama din itong tumbler popcorn, random rescue photo card, e-certificate of donation at pagkakataong maka-meet and greet ang ilan sa kanilang mga ambassadors. Sa pamamagitan nito, layunin ng grupo na makalikom ng pondo para sa kanilang rescue operations at animal shelters na kumukupkop sa mga hayop na inabandona at inabuso. Bukas ang event para sa 320 individual na naisuportahan ng kanilang advokasya. Kasama rin sa proyektong ito ang Save the Children, isang international organization na nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga bata sa iba't ibang bansa. Noon pa man, kilala na ang Passion Project sa kanilang mga rescue drives, donation campaigns at pet adoption events na nagsimula pa noong 2018. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, ibinigyan naman ng Igorot community sa Czech Republic ang kulturang Pilipino sa Eastern Tunes Festival, magkanakauna-unahang paglahok ng Indigenous Filipino groups sa naturang event. Layunin ng festival na palalimin ang interkultural na ugnayan sa pagitan ng Asya at Europa. Ang mga pangyayari, panoorin po natin sa report ni Mili Borja. Muling nagpakilala ang Pilipinas sa Europa sa pamamagitan ng Igorot community sa Czech Republic na nagtanghal sa Eastern Tunes Festival. Sa unang pagkakataon sa 10 taong pag-iral ng nasabing festival, isinulong ng presensya ng Indigenous Filipino Group sa isang open-air event na may workshop sa katutubong musika, sayaw at paggawa ng beaded art. Inilunsad ang festival sa ilalim ng Oriental Institute ng Czech Academy of Sciences na layuning ipagtibay ang interkultural na ugnayan sa pagitan ng mga komunidad mula sa silangang bahagi ng mundo at mga taga-Central Europe. Itinampok ngayong taon ang kasiraan ng kultura mula sa Southeast at Central Asia. Sa pamamagitan ng pagtatanghal na ito, nais iparating ng komunidad ang mensahe ng paggalang, pagkakaisa at mataas na pagtingin sa kulturang Pilipino bilang ambag sa mas inklusibong Europa. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong pagkilala para sa mga nagdadadang isla ng Pilipinas. Ito ang pinatunayan ng bansa bilang isa sa mga top destination ng mga turista ng kilalaning Asia's Best Beach, ang isla ng Entalula na matagpuan sa El Nido, Palawan. From number 4 noong nakaraang taon, ay pumangalawa na po ito sa listahan ng prestihiyosong World's 50 Best Beaches list ngayong 2025. Ang buong detalye, tutukan natin sa report ni Dustin Bayo. Muling kinilala ng World's 50 Best Beaches ngayong 2025 ang isla ng Entalula ng El Nido, Palawan bilang pangalawa sa pinakamagagandang beach sa buong mundo. Ang Entalula Beach din ang nungunang isla sa buong Asya mula sa iba't ibang beach na napasama rin sa listahan.
Umangat ang pwesto nito mula sa nakarang taon na nasa ika-4 na pwesto. Kinilala na Turambi sa kanyang malinaw na katubigan, magagandang limestone cliffs na perfect daw para gawing stunning at dramatic backdrop sa maputi at mabuhanging dalampasigan. Inilarawan din itong less frequented kung saan ma-enjoy ng turista ang peaceful at tahimik na lugar. Perfect condition din daw ito para magsagawa ng water activities tulad na lamang ng snorkeling at mamangha sa mga coral reef formation sa ilalim ng karagatan. Nagrekomenda naman ang website na maganda pumunta sa Entalula Beach sa panahon na bumubugso ang hangin mula sa likuran nito. Habang para naman sa nice ng kalmadong dagat ay buwan ng Abril ang recommended month para sa mga turista. Samantala nakapasok din sa listahan ang Bonbon Beach ng probinsya ng Romblon na nasa ika-38 pwesto. Para sa DZRH TV, ito si Justin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo abroad. Super solar panel, yan ang game-changing technology na ginawa ngayon ng isang universidad sa Japan kung saan naglunsad ito ng first ever titanium solar panel sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral, tinatayang 1,000 beses daw ito na mas epektibo kaysa tradisyonal na solar panel sa merkado. Silipin po natin yan sa report ni Rovic Manuel. Naglunsad ng kauna-unahang titanium solar panel sa kasaysayan ng buong mundo ang University of Tokyo sa Japan. Sa kanilang pag-aaral, posibleng maging hanggang 1,000 beses na mas epektibo ito kaysa sa tradisyonal na solar panels na gawa sa silicon na tinitingnang game changer pagdating sa renewable energy. Likha ang titanium solar panel sa pinagsama-samang titanium dioxide at selenium na kayang makaabsorb ng mas maraming sikat ng araw at i-convert ito sa enerhiya ng mas epektibo. Nakabuo rin ng mga naturang researcher ng bagong pamamaraan gamit ang yttrium, isang rare element upang mas mabilis at mas epesyenteng masala ang titanium na nagpapadali sa produksyon ng enerhiya ng mas mura. Sa ilang dekada, silicon na kasi ang gamit na material sa mga go-to material sa solar technology dahil sa ito ay mas mura, ngunit dahil sa tumataas na demand ng enerhiya sa mundo, nakaisip ang mga mananaliksik ng alternative material na mas malakas sa nakasanayan. Ilang ulat din ang nagsasabi na mas malakas ang mga nasabing solar panel kumpara sa 20 nuclear reactors at posibleng maging daan para mawakasan ang pagdepende ng mundo sa fossil fuel at gawing abot kamay ang clean energy. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga national athlete, nag-uwi ng 8 medalya ang Philippine soft tennis team mula sa 2024 Poland Cup. Nagwagi ang nationals ng 1 ginto, 4 na pilak at 3 tanso bilang bahagi ng pagsasanay para sa Asian Championships sa Setyembre. Para sa Balitang Sports, ihatid po yan ni Matchpoint Millie Borja. Nakakuha ng kabuuang 8 medalya ang Philippine soft tennis team sa 2024 Poland Cup na ginanap noong July 6 bilang bahagi ng kanilang pagsasanay para sa darating na Asian Championship sa Setyembre. 1 ginto, 4 na pilak at 3 tansong medalya ang nakuha ng Pilipinas sa kanilang unang paglahok sa isang international tournament sa labas ng Asya. Sinabi ni head coach Michael Enriquez na nakatulong ang tournament sa pagpataas ng kumpiyansa ng mga manlalaro, lalo na't nakalaban nila ang mga profesional mula sa Japan at Korea. Samantala, magkakaroon ng training camp ang team sa South Korea mula August 24 hanggang September 12 bilang pagsasanay sa Asian Championships na gaganapin sa Myeongnyong City sa September 13 hanggang 23. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mga ng showbiz. All smiles na umakit sa entablado si Joy Spring. Hindi para magsilbing host, kundi para tanggapin ang kanyang medalya at diploma. Ang former radio DJ at misis na aktor na si Juancho Trevino nagtapos sa kolehiyo after 15 years. Ang proud moment ng TV host, narito po sa aking showbiz report. Big milestone para sa TV hostess Joy Spring ang makapagtapos sa kolehiyo after 15 years. Ang 32-year-old former radio DJ graduate na summa cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Communication sa University of Perpetual Help System, Delta. It took me 15 years to arrive at this moment. As I stand here today, I'm not only celebrating the completion of my college education, I'm fulfilling a promise I once made
to my 18-year-old self who had to set aside her academic aspirations in order to work and to survive the harsh realities of life. Ang mom of two at misis ng aktor na si Juancho Trevino, pinarangalan ding best in thesis. Proud husband naman si Juancho na saksiyan niya sa pagsusumikap ng misis na makapagtapos. Agad namang bumuhos ang pagbati para sa tagumpay ng TV host. Present sa comment section, sina Yam Concepcion, Yasmin Curdy, gayon din ang mag-amang Anthony at Hannah Pangilinan. February 2020 nang magpalitan ng matamis na idol sina Joy Spring at Juancho Trevino. Nagkakilala ang dalawa na may host sa isang morning show ng Kapuso Network. At dyan na nagtatapos ang aming paghahati ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng buhay. Magsama-sama muli tayo sa susunod na linggo para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalimutan mag-comment ang inyong feel-good story sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po ang umiti at libre lang ang niwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News para sa DZRH TV. Ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.